Isa pong dating Pinoy caregiver sa Nova Scotia ang ngayon ay isa ng land developer sa probinsya. Ektaryang lupa po ang pag-aari niya at ng kanyang business partner at gumagawa sila ngayon ng mga bagong komunidad para sa Canada. Narito ang report. Caregiver nang dumating sa Canada si Joey Moreno noong 2016. Bagamat maganda naman ang kanyang trabaho, nakita niyang may iba pang oportunidad sa Canada. Coming here as a caregiver, sabi ko, no, I need to do more. So, malaki yung pangarap natin, no? When we immigrate to Canada, mataas yung pangarap natin. And sabi ko, we can do more. So, I started venturing into business. The good thing about Canada is everything is accessible. There's a lot of opportunity. You just need to find it. Kaya naisipan niyang pag-aralan ang real estate at siya'y nakipag-partner sa kanyang negosyanteng kaibigan na si Ian Arvin Ferrer. Dito nila sinimulan ang pagiging land developer at ang una nilang proyekto, isang 10 ektaryang lupa sa Waterloo, Nova Scotia. Nakakatakot at first kasi it's a big project. It's a big project. But the relationship namin ni Ian as a business partners and relationship sa kay Lord, siguro that's the big factor for us. Unlike po kasi sa Pilipinas, pag sinabi nating land development, kailangan natin ng napakalaking kapital. Pero in Canada, we realize na hindi mo kailangan ganun kalaki. Kasi yung financing, very accessible and very available sa Canada. Napakaraming options po. Dito itatayo ang Frederick Lake Estate kung saan magkakaroon ng Bearland Condominium na mahati sa 19 na properties. The property is developed already and may mga options kami ng mga houses. They have different options. And it's a construction build po. So freshly built po yung kanilang bahay, and the good thing is they can still customize their house according to their preference. May bahagi rin ng lupa na pagtatayuan ng glamorous camping o glamping kung tawagin. Yung camping na parang yung amenities nandun na lahat. Comfortable na higaan. Yeah. It's like you are in the hotel. Yeah, it's like you are in the hotel. Pero yung ano siya, para siyang dome na pagpasok mo, para ka pa rin nasa hotel, pero paglabas mo, you are in the nature. Sa isang taon, may isa pang 35 hectares din na lupa na i-develop ang magkaibigan. As we would subdivide that into 6 slots, 6 PIDs. A portion of that would be rented by a solar farm. A portion would be utilized for a commercial plaza. And the rest would be utilized for the Bearland condominiums. Okay, so hindi lang po siya isang Bearland condominium ngayon, mga 4 to 5 Bearland condominiums na siya in a single lot. Basically, you're building a community already. Yes, parang sa Pilipinas po, ang tawag sa kanya is township. Hindi daw nila akalain na sila'y magiging land developer dito pa sa Canada. Hindi daw ito imposible lalo kung ito'y pag-aaralan at kokonekta sa mga tamang tao sa industriya. Unang-una sa Pilipino, kaya pala natin. That's one thing. The second thing is, sa Canada po, mag-left and right ka may lupa. Diba? So it means that there's an opportunity. In any real estate, either you are doing land development, you're doing multifamily. If you build relationship, make sure na huwag mong sirain yung trust. Diba? Kasi magduduplicate siya once na-build mo yung trust ng mga tao. Tunay ngang hindi karaniwan ang negosyong ito sa mga Pilipino, pero napatunayan ni na Joey at Ian na kaya ng ating lahi ang makipagsabayan sa land development business dito sa Canada.